Ito ang problema sa peke, hindi natin alam kung anong klaseng oil to dahil sa taas ng kanyang viscosity. Kung makikita nyo yung kanyang kulay ay dark at medyo nag-grade na. At ikukumpara po natin sa original, very light po yan. So ano kaya itong langis na to? Hindi ka diesel oil na po itong binibenta sa atin. Nako po, finish na at ngayong September 2025 ay halos wala na pong pagkakaiba yung fake at original na Pro Honda scooter oil. Putin lang po may sumablay na dalawa at kung gusto nyo po malaman at ayaw nyo po makabili ng peke ay panoorin nyo po itong ating video. Mga pare ko, ngayong araw po nito ay mag-change oil po ako ng aking Honda Click, but this time ang gagamitin ko po lang ay yung mismong recommended sa kanya, itong Pro Honda scooter. Since na umahataw na po tayo, kaya ang gagamitin ko po ngayon is fully synthetic oil at meron po tayong dalawang langis dito, isang original at isang fake. Kaya ang video po natin ngayon ay aalamin po natin yung pagkakaiba at kung paano po natin malalaman yung fake sa original na Pro Honda scooter fully synthetic oil. Okay lang naman mamili ng peke kung okay lang sa'yo dahil motor mo naman yan, no question dyan. Pero sa mga ayaw gumamit ng peke at gusto mamili ng original, kaso ang mabibili mo ay peke at ipe-press yung original, ay yan na po yung bad. Kaya para masigurado po tayo, galingan po natin sa pamimili. So meron pa naman pang pagkakaiba, hindi naman po talagang kompleto-kompleto. Kaya nga lang talagang tututukan mo at susuriin mong mabuti. Siyempre, bago po natin binili lang sa to, itong fake at original, ay inalam muna po natin yung kanilang pagkakaiba. So marami po tayong video pinanood at marami po tayong picture na tinignan, nalaman na po natin yung pagkakaiba ng fake at original na Pro Honda scooter fully synthetic oil. So kung makikita natin, yung mga napanood po natin, ang pagkakaiba doon nila ay yung takip. So dapat daw po yung takip ng peke ay di hamak na mas pangit sa original at mas maganda po yung original. At base po rito, yung maganda po ay itong nasa kaliwa. Maganda po yung pagkakahubog nyo, yung pagkakaukit nya. Ito nasa kanan natin ay hindi po masyadong nakahubog. So malabo po yung pagkakalogo nya. And then sa mga naman, halos wala akong pagkakaiba sa itsura ng kanilang takip. And second ay yung background po nito, yung gray niya sa likod nitong Pro Honda. So sa original to po ay light gray lamang at sa peke ay dark gray. At base po rito parehas po silang light gray lamang at halos wala po silang pagkakaiba. Then third ay ito daw po yung pinaka-grip niya, itong hinahawakan natin. So sa original daw po malalim, kumbaga makakapal at talaga namang hubog na hubog. Sa peke ay hindi daw po. At base po rito napansin po natin na wala po silang pagkakaiba at halos sa salat po malalim din po yung nasa salat natin sa peke. At ito mga pare, pareha sila at wala po silang pagkakaiba. Pang-apat, yung level langis, yung sulat daw po ay di hamak daw po na mas maganda sa original at talaga naman pong hubog na hubog. So ito po yun, maganda po yung pagkakahubog nito kaysa po dito. Ito medyo hindi maganda yung pagkakahubog ng numero at sa kanya naman mga level ito mas maganda ho dito dahil makakapal ho siya at kitang kita. Samantahan dito sa ating kanan halos wala hindi po makita. So ito mas maganda po itong ating nasa kaliwa, ang kanyang pagkakahubog ng mga letter. Panglima po, yung original daw po ay mas dark po yung langis pag tinignan sa kanilang level indicator. So makikita po natin dito yung mas dark po ay itong ating nasa kaliwa at itong ating nasa kanan ay medyo namumula-mula po yung kanyang kulay. So and lastly, ito na daw po yung pinaka-final ng pagkakaiba ng fake at original na langis ng Pro Honda scooter oil. Yung meron daw pong manufacturing dates sa likod na nakasulat at base po rito parehas po silang meron. Patay po tayo dyan dahil wala na halos pagkakaiba tong fake at original sa ating Pro Honda scooter. Ang tanong, alin po sa dalawa na to yung original na Pro Honda scooter oil? At base po sa ating pagsusuri sa kanyang physical appearance ay lumalabas po na ito nasa kaliwa natin ang original na Pro Honda scooter oil at bumase po tayo sa kanyang mga nakasulat na logo at mga Honda na yung mga number at letters. So maganda po yung pagkakahubog nyo kahit nga po dito sa takip po. So ukang-uka po yan at dito po sa likod nyo. So maganda po yung pagkakahubog ng number at letter at logo. Kukumpara po natin sa isa. So malabo, pangit.
Hindi po maganda yung pagkakahubog ng number at letter at logo nitong nasa kanan natin. At yung langis nyo, so mas dark po rito sa kaliwa kukumpara po natin sa kanan. Kasi sa iba po is halos parehas na. So parehas din po silang may manufacturing date. At yung pinaka background nyo na gray, parehas din po siyang light gray. So lumalabas po na ito nasa kaliwa natin ang original na Pro Honda Scooter Oil. So tama po ba tayo o mali? I'm sorry to tell na nagkamali po tayo dahil ito po nasa kaliwa natin ang tunay na peke at ito po nasa kanan natin ang tunay na original, at nabundol po tayo sa magandang itsura nitong peke. At kung bakit ko po nasabihan, ito po ang dahilan. Meron naman po pagkakaiba at hindi naman po complete copy. Kaya nga lang po gagalingan nyo sa pagpili at sa pagsusuri. So ito na po yung ating pinaka-latest update ngayong September 2025 sa pagkakaiba po ng peke at original na Pro Honda Scooter Oil. So number 1 nga po is kanyang presyo. Itong peke, ito po ay nagkakalaga ng 170 to 185 pesos. Di po ba? Murang-mura. At itong original, ito po ay nagkakalaga ng 340 pesos. At kung duda ka naman sa kanyang presyo, dahil parehas po 340, ay bumasa ka naman po sa kanyang pinakalalagyan. So kasi hanggang dito lang po tayo dahil hindi naman po natin pwede itong buksan upang makita po natin yung kanyang nilalaman. Sa kaha, ayan po, nasa picture na po. Number 1 po dyan ay yung kanyang background na gray. Sa original po, kung makikita nyo, taga naman pong light, halos lahat ano. Itong sa peke, kung makikita nyo, meron po siyang guhit na dark. Kasi nga po, sa kagustuhan pong i-light po ng mamimeke, ay hindi po lahat na i-light. Kumbaga, naiwan po yung dark na gray. Guhit o. Mantalang original, ay purong wala po siyang guhit. Kumbaga, puro gray. Kakaiba. Then second, ang pag-a-evolve po nila is ito, sa ilalim. Kita nyo po ba sa peke? Ayan, ganyan po yung kanyang itsura. At sa original, ganun. Kita nyo, ayan. So ito po sa original, sa kanan natin. Hindi po ba? Kopyang-kopya. At sa peke, ayan. Kopyang-kopya rin. Hindi po ba? Diyan pa lang, malalaman nyo na yung fake sa original. Ito po yung fake. At ito po yung original. Hindi po ba? Ito, pwede rin po natin idagdag to yung kanyang manufacturing date. Since na parehas po sila may manufacturing date, yung pagkakaiba lang po ng kanyang pagkakalettering. Ito po sa peke, ganyan po yung pagkakalettering niya. At sa original naman po ay ganito. At ito rin po ay tumutugma sa ating biniling gear oil. Halos parehas po nila ng pagkakalettering. Di po ba? So hopefully hindi po siya magbago ng pagkakalettering at mabasihan po natin siya para po malaman natin yung kanyang original. Kung duda pa rin kayo sa nabili langis, since nabili nyo siya, ito pa ba ibang para natin para malaman natin kung fake o original yung nabili natin langis. So sa takip po, yung takip po ng original, yung pinakalaki niya sa ilalim ay naiiwan po to. Sa peke po ay sumasama din po siya sa kanyang takip. So ito po yung ating peke, makikita nyo, hindi pa po yan nabubuksan. Buksan natin. Yun. Yun, tabi-tabingi na po yung kanyang pagkaka-open. At may napirasong ilang piraso at sumama po siya sa pinaka-cap natin. At ito sa original natin, tingnan natin kung anong mangyayari. Dapat po maiwanan itong pinakalaki na sa ilalim pag binuksan mo natin siya. Positive mga pare ko yun. Ayun. So naiwanan po yung pinakalaki niya na ring sa ilalim. Mantalang sa peke, sumama. So dyan pa lang po malalaman natin kung fake o original yung ating nabili. And last but not least, syempre yung laman niya langis. Dito malalaman natin yung original sa peke langis dahil sa tagal ba naman natin sumisingot ng mga langis. Yan, alam na po natin yung peke sa original. So unahin po natin tong original na langis ng Pro Honda. Ito, sigurado tayo rito. Amoy. Amoy na may po yung original na langis. Yan, tunay po yan mga pare ko. Then, sunod po natin itong peke. Tingnan natin. At amoy natin.
Yun, amoy na amoy po yung kanyang pagka-Chinese oil. Amoy grasa po siya. At kung makikita niyo po yung kanyang kulay, taas ng viscosity itong ating peke langis ay nagdadark po siya at nagkukulay green. Samantalang sa original, light lang po yung kanyang kulay. So makikita naman po natin, no? Kaya hindi po tayo nakasigurado dito. Baka diesel oil na po itong binibenta sa atin. And last but not the least, para makasigurado, ay doon na po tayo mamili mismo sa mga authorized seller ng Honda, mapa motorman, mapa spare parts at mapa langis. Tulad po nito, nabili po natin to sa mismong Honda Motorsports 3S dito sa amin at sigurado po tayo dito dahil authorized dealer po sila. So ayan mga pare ko, yung pinaka-latest update ng pagkakaiba ng fake at original na Pro Honda scooter oil. Pero I think po yung mga namimake ay mag-a-update pa ulit yan. Kaya mag-a-update pa ulit tayo sa next video natin. So kita-kits na po ulit yan. Paalam!